Maayong adlaw, mayara kami nga interesante nga itanyag para gid sa imo. Oo ikaw, isugid namon sa imo ang mga sekreto sang palaabuton. Halin alas 7:30 sang gabi, maglulupod kita sa isa ka oras sang aktibo, praktikal kag tumalagsahon nga mga presentasyon nga magabag-o gid sang inyo pagdamod sa palaabuton. Indi gid ini pagpalampasa. Gusto gid sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang aton palaabuton. Sa pagkamatuod, wala gid nagahimo ang Ginoo sang bisan ano nga tikang nga wala ginapahibalo sa aton ang nagakadapat naton hibalo. Healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. Mayong gabi sa mga kauturan. Ang aton subong nga topiko, subong nga gabi yon is about proper rest or paano magpahuway sang husto. Ang Ginoo may mga plano sa tagsa-tagsa sa aton is kagina nga mga plano amo ang maging healthy, no? Kag makita naton sa Genesis 2:17 ang iya ginapalabot nga dapat naton siya saligan, no? Kay ang Dios nagtuga sini nga kalibutan nga libre, especially among aton hangin, ang ginatawag naton nga air, no? Ang Dios nagtuga man sang sunlight or ang sunshine. Kag gusto gid sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton nga mag-exercise, daily exercise. Kaya kung kita nag-exercise, makatagid sa aton mayong lawas. Kag also, kilanan man naton water sa aton lawas. Kaya kung kita dehydrated, kilanan naton mag-inom sang tubig. Makita naman na sa Genesis 2:10 ang iya gintuga about sa water. Especially mga kauturan about our food, sa nutrition food, no? Sa Genesis 1:29 nagasiling gidra nga kinahanglan naton magkaon sang utan, no? Kay ina makahatag gid sa aton sang longer life. Then kinahanglan gid naton mayara man kita sang self-control regarding sa gina food intake naton. So mga kauturan, ang katapusan ang gusto yang ipalabot sa aton nga mayara kita sang proper rest. Or pagpahuway sang husto sa aton lawas, no? Proper rest, pagpahuway sa aton lawas, no? Kung gusto daw naton ma-extend 8 to 10 years aton life or magadugang aton kabuhi, no? We need to have a proper rest. How much sleep do we need? The amount of sleep needed for good health differs with age. Newborn babies sleep 16 to 20 hours a day. Young children, 10 to 12 hours. And by age 40, most adults need 6 to 7 hours. After 40, there is a slight increase needed until 70 when the need declines. Studies have shown that 7 hours of sleep had the lowest death rate compared to more or less hours of sleep. Makuturan, kinahanglan ta 7 ka oras sa pagpahuway or sa pagtulog sang insakto, no? Recommend gid nila nga dapat kita magtulog 7 hours a day, no? Rest is healing and gives the body a boost and overcoming infection. Kung ita kuno may mayo nga pagtulog or pagpahuway sa aton lawas, makatag sila sa aton sang mayo nga immune system. Labi na gid subong sa COVID-19 or sa pandemic, kinahanglan gid naton sang good condition sa aton lawas. Mayo nga immune system kay maka-overcome kita sa infection. Causes of sleep death. Highest mental functions of compromise.
learning, reasoning, safety, efficiency, communication skills, and relationship. The sleep of a laboring man is sweet. Physical exercise promotes restful sleep. So mga kauturan, kung ang isa ka laborious nga tao mag-obra, dapat gid sila magpahuway sang todo. Kaya in the next day, obra naman sila todo. So kinahanglan gid nila magtulog sang mayo. Kinahanglan gid nila magpahuway sang gusto. In daylight hours, the pineal gland synthesizes serotonin. In the absence of light, it converts serotonin to melatonin. The serotonin level falls, the melatonin level rises at night. The balance between serotonin and melatonin seems to affect mood and other psychological function. 9 to 11 p.m. is the time for eliminating unnecessary toxic chemicals or detoxifications from the antibody system. This time, duration should be spent by relaxing or listening music. If during this time, a housewife is still in unrelaxed state, such as washing the dishes or monitoring children doing their homeworks, this will have a negative impact on health. So, mga ginikanan, kung dapat tuluan nato ang mga kabataan sa pahuway man sa gusto or pag-ubra sa ilang homework sa insakto nga oras para kita man nga mga ginikanan makapahuway na before 9 p.m. Kaya balya, kung sige ka pa obra during 9 p.m. to 11 a.m., makahatag siya sang negative impact sa aton lawas. Make it habit not to set up after 9 o'clock. Every light should be extinguished. This turning night into a day is a witch. No? Unhealthy siya no? Health-destroying habit, and this reading must by brain workers up to the sleeping hours is very injurious to health. So mga kauturan, hindi pwede gali nga ang imo nga adlaw ubraw mo gabi, kag imo nga gabi ubraw mo adlaw. So, may ara man ako nakakilala gani nga mga friends ko nga mga gawbra sa call center bala. Iban sa ila naguntat kay tungod nagmalasakit tungod sang hindi eksakto nga paggamit sang oras. Labi na gid kay ilaya inugtulog ginaobra nila. So pag-abot sa aga, lipot na lang ila tulog kay siyempre mamahaw sila, manyaga sila. Siyempre para naman sa paggabi. According direya, hindi gid siya makahatag sang mayong lawas. 11 p.m. to 1 a.m. is the detoxification process in the liver. Ideally, should be done in a deep sleep state. Kaya aton nga liver, no, ang iya main job is to filter the blood coming from the digestive tract before passing it to the rest of the body. The liver also detoxifies chemicals and metabolize drugs. So mga kauturan, kung sudlan ta pa sa between 11 p.m. to 1 a.m. ang aton nga lawas sang food, makatawag siya sang disturbance sa iya nga nagpahuway, no? Alaw na sang aga hasta laman alas 3 ang kagahon, detoxification process in the gallbladder, also ideally done in a deep sleep state. Alas 3 to hasta alas 5 laman mga kauturan, detoxification in the lungs. Therefore, there will sometimes be a severe cough for a cough sufferers during this time, since the detoxification process had reached the respiratory tract. There no need to take cough medicine so as not to interfere with toxin removal process. So mga kauturan, kung hindi ka patulog sa amo nga oras pagid, ang aton nga lungs makahatag man ta sang hindi mayo para sa iya, no? Sleeping so late and waking up too late will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. Aside from that, midnight to 4 a.m. is the time when the bone marrow produces blood. Therefore, have a good sleep and don't sleep late. No?
The best rest comes to those who eat their last meal at least 4 hours before going to sleep. Mga kauturan, imo regular nga tulog alas 9, dapat alas 5 pa lang. Tapos ka na kaon. Kay para ma-detox gid ang tanan mga pagkaon before ka magtulog. Nakapaway na gid siya mayo, no? Kaglabi na gid sa tanan, avoid using caffeine which troubles sleep. Dumduman ko naman mga kauturan, may isa ako ka-friend nga addicted siya sa caffeine, no? Siyempre wala sa katulog kay isa man sa call center agent, doon naanad sila bala sa pangapi. Nag-abot ang time nga nagmasakit sa 1 to 2 days nga wala sa nakapangapi. After siyang 3 days, ang effects ng iya sang caffeine according sa iyaya, grabe kuno kay grabe ang withdrawal sa caffeine. So kinahanglan gid mag-inom kape para maguntat ang kasakit sa ulo ya. So nagtry sa inom kape liwat, nadula ang sakit sa ulo ya. Pero after pagkahapon, nagbalik naman sakit sa ulo ya. Kay cause gali sang iya sakit sa ulo ya ang caffeine gid. No mga kauturan. So avoid using caffeine. No. If you cannot sleep, do not count sheep. Talk to the shepherd. Matthew 11:28 to 30. And always read your Bible. Ang insakto gid at tama ka paway sa aton lawas gives the body a rest 6 to 8 hours each night. And strengthens the digestive system. Hours before midnight are twice as effective. Don't eat and lay down. Most heart attacks occur as a result. Relaxation and a weekly rest day. So mga kauturan, the most important gid sa aton is magpahuway gid aton lawas sa insakto nga oras. 6 to 8 hours each night. Mga kauturan, a simple reminders that reminds us ini masarangan ta lang kung tanan nga bagay ginasandig ta sa Ginoo, especially sa aton nga habit sa pagtulog. Mga kauturan, salamat gid sa inyong tion sa pagpamati. Healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. Saluwat, mayong gabi. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we knew Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the
storms of life, when there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. And there's no peace on earth, there is peace in Christ. And there's no peace on earth, there is peace in Christ. Maayong gabi sa aton nga mga kauturan nga nagasunod sa sining programa sa aton online evangelism. Kag sa sining gabi magatuon kita sang ining tigulo, Does God Care? Ang Dios bala nagakabalaka sa aton. Katahom sa sining topiko mga utod mga kabiyanan, labi na gid sining aton kaimtangan subong nga daw halos tanan tiyabaw na, daw halos tanan subong palamang kutanon kung bala ang Dios nagakabalaka sa aton nga kaimtangan. Labi na gid sining pandemic. Okay. Ang paano nga ang Dios sang pagyugugma nagatugot sina ang kasakit. Kung aton makita diri mga utod mga kabyanan, kung ikaw makaangkon sini nga mga trahedya, ginatugot bala sang Dios kung siya Dios ang gugma. Itugot bala niya ini nga mga kaimtangan nga maabot sa aton? Ano bala ang ari sa likod sini? Ang pamangkot, sino ang Dios? Who is God? Ang siling mga utod diri sa Juan Kapitulo 4, versikulo 8, siya nga wala nagaygugma, wala nakakilala sa Dios. Kay ang Dios, gugma. Matuod mga kabyanan. Our God is a God of love. Gani nga pamangkuton pa naton nga may kabalaka bala ang Dios sa aton. Ang Dios gugma. Hindi lamang nga nagahigugma siya ang pagka-pinalanggaon sarang mabaylo, pero ang Dios wala nagabaylo. Amo inang kanami sa ato nga Dios mga utod mga abyanan. Hindi lamang nga nagahigugma siya kung sa tao may pagbago, pero ang Dios nga nagahigugma sa aton wala siya sang pagbago. Ano ang kinaugali sang gugma sang Dios? Ang ini nga pamangkot, ano bala ang nature, ang kinaugali sang gugma sang Dios? Siling diri mga utod, siling ni San Pablo sa naunang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 kag 5. Ang gugma mapailubon kag malulo. Ang gugma wala nagakaysa kag nagapabugal. Wala nagapahabok o kon nagaginawi sang di nagakaigo. Ang gugma wala nagapangita sang iya kaugalingon, indi ini makigon o kon nagasapak sang kalautan. Amo ini ang ugali sang gugma mga kaabyanan ka mga utod. Ang Dios gugma matutuod, wala nagabaylo, wala nagapangita sadtong nagapanginahanglan, kundi ginauna ang iban kag ang Dios kag ang gugma mahinatagon. Ano naman ang kaimtangan sang aton kalibutan sa subong? Kay ang aton kalibutan sa subong tama nagikalala, no? Ano na aton tan-awon bala ano na ang kaimtangan sa aton kalibutan sa subong? Siling dira sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 12, kag bangod nga ang kalautan nagabuad,
ang gugma sang kalabanan nagabugnaw. Amo ini makalanguyos mga kaabyan na makuturan. Samtang nagapadayon, nagatigulang ang kalibutan, kag nagadamo ang kalautan, nagadyutay naman ang nagabugnaw naman ang gugma. Amo ini makalanguyos subong sa ato na kentangan. Ang kalibutan, ang ara na sa pagantos. The earth is in distress. Ari na siya sa kabudlayan. Ang iban gani nga pangunauna, siling sang iban nga mga maalam nga tao, nya supposedly ang aton nga kalibutan subong mga 50 years pa kun tani ini. Hindi pa tani ini matabo. Ugaling kay kita mismo nga tao ang naga-Diyos nga mag-amo sini nga maglala subong kalibutan. Pangula na kita sa mahimo sini mga kauturan mga kabyanan. Masiling kita nga do hindi patas ang kabuhi, no? Nga ang iban dira manami ang ilang panginabuhi, ang iban wala sila namatyan, ang iban dira nagaantos naman sa kapigadon. Do makasiling ka lang, mas kasiling kita ang life is unfair. Tungod sang madamo subong nga nagaantos sa kalibutan. Ang Dios bala responsable sang kasakit kag kabudlayan? Talapang doon naton mga utod, mga abyan. Ang Dios bala nga ginaalagad naton, ang Dios bala nga tag-iya sang langit kalibutan, siya man ang responsable sining kasakit kag kabudlayan nga aton gina-experience subong. Ang Biblia nagambal diri sa Matthew kapitulo 13 versikulo 27 kag 28 mga abyan siling niya, Ginoo, wala ka bala nakasabog sing maayong binhi sa imo uma? Paano bala nga may gahom ini? May gamhon ini, rather. Nagsiling siya sa ila, ang kaaway ang naghimo sini. Klaro mga utod, hindi ang Dios ang nagsabwag sang malaot, hindi ang Dios ang nagsabwag sing pagantos, kundi ang kaaway. Sino yun ang kaaway? Of course, ang ginatawag, ang pinakagwapo sa una nga si Lucifer kag dangin Satanas. Ang Dios wala nagtuga sang malain o kon panulay mga abyan ka mga utod. Siya nagtuga sang himpit nga tinuga nga ginatawag si Lucifer. Nga gintuga nga may hilway sa pagpili. Si Lucifer nagpili sa pagbaliwala sang gugma sang Dios. Kag tungod siya nangin panulay. It was his choice. Hindi siya kay arbitrarily nga himo sang Ginoo nga panulay. Pili ni Satanas, ni Lucifer, nga siya hindi magpaidalom sa gahom sang Dios. Ang kasakit sang aton kalibutan subong, hindi tungod wala ang presensya sang Dios, kundi tungod sang resulta sang presensya sang panulay nga amo si Satanas. Ano ang solusyon sang Dios para sa panulay? Ano karon ang plano sang Ginoo para sa kay Satanas? Ang siling diri mga utod sa Juan 3:16, kay ginigugmagi sang Dios ang kalibutan sa bagay nga iya ginhatag ang iya bugtong nga anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya dili mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Amo ning antidote sang ginhimo sang kaaway. Tungod sang pagigugma sang Ginoo, ginpadala niya ang iyang bugtong anak sa Ginoong Hesus agod nga magkuha kun tani sang aton instead sang atong ugalingon, agod nga makaangkon kita sang kabuhing walay katapusan. Ang pagsulbar sang balain hindi mahapos obrahon. Ang Dios naghatag sang tinion kag ligwa agod nga ang resulta sang sala makita sa ilang kabugusan. Kanami sang atong nga Dios, mga abyan mga utod. Ang Kalbaryo nagpakita nga ang Dios nga naghatag sa hasta nga wala na sang mabilin nga sarang mahatag. God gave it all.
ang mga butang mabudlay naton hangpon nanungod sa Dios, mga kautoran. Ang aton kasakit kag ang pag-antos ang mabaton sang mga basiyan nga aton mahangpan nanungod sa Dios. Ang iya kasakit kag pag-antos. Hasta sano mahangpan ta ang Dios sa kasakit kag iya pag-antos. As human, subong tao, hasta sano naton mahangpan ang Dios. Siling diri si Isaias kapitulo 53 versikulo 3. Gintamay siya kag ginsikway sang mga tao sa kasubo kag nakakilala sing kalisod. Amo ini ang kaimtangan ni Ginoong Hesus. Nga ginpili niya ang kalibutan sang iya harianon nga puluyan agod sa pagkuha sang sala nimo kag nakon. Kag siya nga Dios ginsikway, gintamay sang kadaman. Apang ang Dios sa gyapon nagahanay sini nga bugay para sa aton. Wala na sang tao nga nagantos sang sobra magluwas sa kay Ginoong Hesus. Nagiya ni Hesus ang ikaduwa nga kamatayon, subong siya nanging ginsikway man subong nga Dios. Sa diin ang Dios nga Amay, ang pamangkot subong mga utod mga abyan. Sa diin bala ang Dios nga Amay sa panahon nga si Ginoong Hesus ginansang sa cross. Sa diin siya nga ang iya nga anak nga si Ginoong Hesus ara ginsakitan sa ibabaw sang cross. Hasta sano ang Dios nga Amay makahangop sang pag-antos. Ano ang ginapahayag sang cross nanungod sa Dios? May ara bala nga buo silingon ang cross parte sa Dios. Siling sa 1:15 versikulo 13, walay tao nga may gugma nga dako pa sa sini, nga ihatag sang isa ka tawo ang iya kabuhi tungod sa iya mga abyan. What a sacrifice of Jesus Christ. Ang iba nagatag lang kita sang bahin sang aton nga kinita, aton manggad, pero God Himself, Jesus Christ, naghatag niya sa bugos niyang kabuhi para sa iya abyan, kag ginang abyan, ikaw kag ako. Do ano katahom nga pamalandungon naton mga abyat ka mga utod. Ang cross nagasugid sa imo nga ikaw may ara nga dili matakos ang imo kabilihanan sa Dios. Ginbayaran ikaw sa Dios. Ang kamatayon kuntani nga para sa imo ginbayaran na ni Ginoong Hesus. Hindi sang binilyon ka pisos, apang sang isiyang kaugalingon nga dugo. Ang malahalon nga dugo ni Ginoong Hesus ang ginbayan niya sang imo sala kag sang akon sala. Bisan pa nga daw nagakahugno na ang kalibutan sa imo palibot, panamduma abyan, ara siya sa imong kiliran. Si Ginoong Hesus permanente sa imong kiliran. Nang paniya ikaw, siya ang imong pinakamaayong abyan. Siya ang ginasakitan kon ikaw nagabatyag sang kasakit. Makasalig ka sina sa iya abyan. Ang Diyos nagakabalaka. Nga hindi pagpunggan sang Diyos ang kalautan sa subong. Kon ang Diyos pinakagamhanan nga Diyos, ang unik pala mangkutano naman, nga hindi niya ma-stop ang COVID-19, nga hindi niya ma-stop ang nagagwa pagid nga nagkalain-lain nga mga variant. Kung siya Diyos, kung siya gamanan. Ang siling diri, Matthew kapitulo 13, 28-30, nagsiling siya sa ila, ang kaaway ang naghimo sini. Ang mga alagad nagsiling sa iya, buot kabalan niyan nga magakadto kami,
kag magagabot sa ila? Apang nagsabat siya, dili, base kon sa paggabot ninyo sang mga gamon, magabot ninyo pati ang mga trigo. Pabayai nga magtubo anay sila sing tingob tubtob sa tig-alani. Kag sa tig-alani magasiling ako sa mga ni, gabutan ninyo anay ang mga gamhon. Kag hugpunga sila sa pagsunog sa kalayo. Apang ang mga trigo tipunan ninyo kag isulod sa akon tambubo. Katahom nga pasalig mga abyan. Buot silingon ang nagahimo sing kalalatan, pati na ang mga katawan nga nagapabungol, ang mga katawan nga nagahingabot sa katawan sang Dios. Ginaaman sa Ginoo sinang dako nga paghukom. Hugpungon sila, tipunon sila, kag isugba sa kalayo. Apang ikaw, kita nga nagatuo nga ginakonsiderar nga trigo, pagatipunon kag isulod sa Ginoo sa tambubo. Buot sinon inang langiton nga puloy-an nga ginaaman sa Ginoo para sa imong katawan. Gusto masigurado sang Dios nga yadtong mga naluwas wala na sing handom pa nga gusto maghimo sa sala. Amo inang plano sang Ginoo. Ipa-assure diya sa aton nga ikaw nga naluwas abyan, hindi ka na magbalikid pa sining kalibutan, kundi tulo ka, focus ka sa iyong mata, sinang palabuton nga plano nga ang Dios magabutang sa imo sa langit nga puloy-an. Ang Dios tama kagamana. Sa pagtapna sang sala sa subong, apang sa iya dili matungkad nga kinaalam siya nagapili nga indi anay. Okay, indi anay, may panahon para dira. Isa ini subong kapanahon nga sa din ginaulay sang Ginoo iyang katawan. Isa pa ini nga panahon subong nga yadto mga maluoton gintagaan pa sang tsansa sang Ginoo nga magbago. Siling sa Isaias, now is the time for the Lord. Agod sa paghatag sing kaginan sa makatawan nga nagahimo sa maluoton sa pagbaton sa iya. Agod nga mangin kabilang ikaw sa makatawan sa Ginoo. Ang Dios sarang makapili nga wala sang away sa langit. May control sa Ginoo ang kodita sa langit. Pwede niya ma-stop na balaan niya ang pangunauna ni Lucifer. Pwede yadto ma-stop sa Ginoo apang ginpili sa Ginoo nga itugot yadto nga hitabo. Agod nga sa din, para nga mabalaan niya kung sino ang mga loyal niya nga mga katawan tungod sang freedom of choice. Paano nagabatyag ang Dios nanungod sa imo? Paano imo batyagan sang Dios ang imong kahimtangan? Siling sa Jeremias 29:11, kay nahibaluan ko ang mga huna-huna ko ayon sa inyo. Ayon sa inyo. Nagasiling ang Ginoo. Mga huna-huna sang paghidait kag indi sang malaot. Sa paghatag sa inyo sing palabuton kag indi subong man sa inyong paglaom. Mga utod ka mga abyan, ang Dios interesado. Ang Dios naga-interesar sa imo kag may ara siya matahom nga plano para sa imo kabuhi. Kung ano mo inang plano sang Dios para sa iya, sa imo kag sa akon, amo inang nagapabilin nga misteryo nga tinago nga sa diin samtang kita nagasunod, nagahimo sang iyang kabuton sa pasunod sa amat-amat aton madiskubrihan ina nga tinago. Kag ang tanan nga mga tinago nga hindi naton mahangpan subong, mahatag ina sang Dios sa panahon nga ikaw maging kaupod niya sinang langiton nga puloy-an.
Siling diri sa unang Pedro 5:7, magtugyan sang imo tanan nga pagimudos sa iya, kay siya nagakabalaka sa inyo. My dear brothers and sisters, anuman ang problema nimo sa sini nga panagon, anuman ang kahadlok nimo sini nga tinion, wala ka na sa iba na katuan, kadtui palapit ka kay Kristo, kay siya nagakabalaka sa imo, siya nagapalangga sa imo. Gusto sang Dios nga kuwaon ang tanan naton nga mga pagkabalaka, kabugaton, kasakit, kakulba, ini tanan mga utod itugyan sa kay Ginoong Hesus. Kagtagaan niya ikaw sing kapawayan. Paano gamiton sang Dios ang kasakit para sa aton nga kaayuan? Okay, katawom nga pamangkot. Paano sang Dios gamiton ining mga kabudlayan naton, kasakit naton, problema naton para sa atong kaayuan? Siling diri mo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Nahibaluan naton nga sa tagsa kabutang ang Dios nagapanghikot nga sa ikayo upod sa mga nagiugma sa iya, ang mga ginatawag suno sa iya tinutoyo. Busin naman mga utol mga abyan, it's a blessing in disguise nga makaangkon ka sa problema. Wala man natong minapangayo. Pero kung may problema giman nag-aabot sa imo, panumduma, para ina sa imo, para sa kaayuan mo. Misteryoso, no? Para ina sa imo kaayuan. Ang Biblia wala nagasiling ang tanan nga mga butang maayo. Ha? Hindi mahapos ang kabuhi. Panumduma naton ang kabuhi hindi mahapos sining kalibutan, may madamo sang nagakalatabo nga hindi manami. Kapigadon, problema sa pangwarta, problema sa aton nga lawas, problema sa atong panimalay, problema sa atong sosyedad, hindi ini manami. Apang ang tanan nga butang nagabuhat sing tingob para sa imo kaayuhan. Ang Dios nagahutik sa aton sa panahon sang aton kalipay. Gawisper ang Ginoo, okay. Apang nagasinggit siya sa aton mga kasakit, isa ini katrumpita sang pagpukaw sa bungol nga kalibutan. Siling pa ni C.S. Lewis, The Problem of Pain, page 91. Katawom sang insight ni Pain. Kung naga-enjoy ka rin, nagakalipay ka rin, naga-whisper ang Ginoo, nagautik sa imo. Apang kung ikaw nagasakit, isa ini katrumpeta agod nga mabatyag nato sa kalibutan, sang bungol nga kalibutan. God hears sa itong mga tao nga nagasuffer sa affliction. May ara pa bala kasakit sa bagong kalibutan? Katahom. Ang pamangkot, may ara pa bala panulay sa piyak sa bagong kalibutan? May ara pa balang kamatayon sa bagong kalibutan? May ara pa balang problema sa bagong kalibutan? Ang siling sa Biblia, dira sa Bugna, kapitulo 21, versikulo 4, kag pahiran niya ang tagsa kaluha sa mga mata nila. Kag wala nasing kamatayon, o kon kalisod, o kon pagibi, o kon kasakit pa. Kay ang naunang mga butang nagtaliwan. Wow, katahom mga utod. Wala sinang bagong langit kapag nuta nga ginaaman sa Ginoo. Kuwaon sa Ginoo ang kasakit. Kuwaon niya ang problema. Kuwaon niya bisan pa si Mr. Kamatayon. Dulaon na gid sing himpit ang kasakit sa bag-o nga kalibutan. What a promise nga ginatag sang Dios. Wala na siyang pagluwa. Nga nagaluwa ang tao tungod kay may balatian, nga nagaluwa ang tao tungod kay may problema, nga nagaluwa ang tao tungod sang kinawadon, tungod sang kagulotmon, tungod may kamatayon, tungod ang promisa sang Ginoo nga wala na siyang pagluwa, buson wala nang kasakit, wala na kamatayon, wala na problema nga magaabot sa mga katawan nga makaangkon sinang kalawasan. What a wonderful promises ang Ginoo, mga utod ko kay Kristo. Ano ang aton masiling
nanungod sa Dios kag sang iya pinamatasan. Utod, ano ang masiling nimo sa aton nga Dios nga ginalagad? Kag sa pamatasan sa Dios. Siling diri sa Bugna kapitulo 15 versikulo 3, dalag ko kag kalatingalahan ang imo mga buluhaton. Mga binuhatan rather. O Ginoong Dios nga makako, matarong kag matuod ang imong mga dalanon. Isa ka matahom nga Dios ang may-ara kita. Ang pinamatasan sang Dios nga may-ara kita. Isa ka Dios nga hindi bungol. Isa ka Dios nga nga sensitibo. Isa ka Dios nga nagahigugma kag nagakabalakag sa aton simbugos. Mayroong 3 ka mga punto nga dapat naton panumdumon abyan kag mga utod ko sa kay Kristo. Una, ang Dios nagakabalaka. Sigurado, ang Dios nagakabalaka. Ang cross nagapahayag sang gugma sang Dios. Kag ang nakahangop sang kasakit, okay. Kag ang Dios nakahangop sang aton kasakit. Mga palamangkatanon nga nagasiling, kung ikaw ang ginasugiran nga ikaw may ara cancer. Por sabi isak adlaw sugiran ka utod, ay Mr. 1, Mr. So and so, may ara ikaw terminal cancer. Paano mo ini malampuasan? Ano ang himuon nimo nga ma-cope up nimo ini nga mahimo nga matabo sa imo? Paano ikaw makaangkon sang kusog kag kaisog kung ikaw ang naga-eksperyensya sang kasakit kapag antos? Ipakigbahin ang imo eksperyensya sa diin ang Dios nagadala sing maayo sa piyak sing malain nga sitwasyon. Amo ini mga kaabyanan. Matapos nga ini nga mga hitabo nga ato na diskubrihan kung bala ang Dios gugma, ang Dios nagakabalaka, kag matapos nga ikaw nagkaangkon sing balatian, kag ikaw gintagaan sa Ginoo sang nga magayo, ini ipakigbahin sa iban nga ang Dios nga ginaalagad ko, ang Dios nga nagkabalaka sa akon, kag ang Dios naghatag sang solusyon sa akong problema. Aton ini mga utod ipakigbahin sa iban nga tao nga sila man makaangkon sang inspirasyon kag maimbitar naton nga sila man magakilala kag magalagad sa Dios. Ang imo sabat amo ini mga utod, ang kabuhi tama gid kabudlay. Kag wala gid kita sing sabat sinitanan. Apang nakita mo nga ang Dios nagakabalaka sa imo kag ikaw nagpili sa pagsalig sa iya sang himpit sa bug-os sang imong kabuhi. Anong sabat nimo utod? Oo. Ini nga balatyagon aton eksperyensyahan mga utod, sumugod nga kita gintugas ning kalibutan. Nabatyagan naton kung paano ang Ginoo naghatag sa aton, nagsuportar sa aton. Paano ang Ginoo nagpakabalaka sa aton, kag paano ang Ginoo naghanay sa iyang gugma para sa aton. Mga utod ka mga kaabyanan, kabay pa sa sini nga topiko makaangkon ikaw sang realisasyon sa imong kabuhi. Kag kabay pa nga asang amat-amat mabatyagan nimo kag mahangpan nimo ang sekreto kung nga nagakatabo sini sa imo. Hindi tungod kay ang Dios wala nagapamati, hindi tungod kay ang Dios palayo sa aton. God is there, always there in our side sa paghatag kag sa paghanay sa iyang gugma kag sa iyang pagkabalaka bisan pa sa aton nga pagkamanuton. Our God is a God of love and a God of cares. Kabay ang Dios magapumayo sa aton mayong gabi. Mga utod, mga abyan, ginapangabay ta mo sa pagduko samtang ako magapangamuyo. May gugmaon namon nga Dios sa sining takna kami nagapasalamat sa gihapon sang imong padayon nga pag-amlig kag sa pagsuportar sa amon kinahanglanon. Bendisyon ni Ginoo ang amon mga kauturan. May ara subong nga nagayda tungod nagabalatian.
May ara subong nagaproblema sa ilang panimalay. May ara subong mga o Dios nga nagakinanglan sa imo tungod silang dako nga problema abang kami nagasalig nga ikaw mas dako pa sang pinakadako nga problema sa katawan sa kalibutan. Bendisyon na Ginoo ini nga mensahe, ginapangayo namon bangod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.